So today ay kakain tayo ng mga Michelin-starred food dito sa Bangkok, Thailand. Bilang isang normal na tao na walang magulang na kontraktor, kakayanin kaya natin gumastos dito? Magkano kaya ang aabutin? Tara na at samahan niyo muna kaming mawala dito sa Bangkok, Thailand. Actually guys, on the way na kami niya ni Abby. Siyempre, may Google Maps naman, kaya kampante lang kaming mag-trend-trend dito. Parang ikaw, kampante kang magbigay ng tax ng walang angal-angal, di ba? Parang ganun lang rin yun. At hanggang sa nawala ng parang pula. I mean, kami nawala ha? Hindi dito, B. Hindi ko naintindihan. Kasi sabi niya dito daw di ba? Iba yung sinasabi ng babae kanina. Kabila. Naliligaw na kami guys. Sabi niya sa take a bus. And if we want to. Sa mga oras na yan ay sasakay na kami ng pangalawang tren. At pasok na sana kami ng tren dyan. Nga lang, hindi na malaya ni Abby na papasara na pala ang pinto. Baby! Sorry. Gulo? Ha? Ipit ko tuloy. At sa mga sumunod na nangyari, ay ako naman ang naipit. Babo na tayo na ka! Ako naman naipit. Masakit? Oo, hindi naman. Okay lang. Sanay naman akong maipit sa sitwasyong magulo. Sa binabaan namin ni Abby ay medyo pamilyar siya, pero hindi niya alam kung paano mag-commute. Okay, first stop, Siam Square. Grabe experience sa'yo, naipit-ipit na tayo. Ano, di naman siya masakit, no? Try nyo din. At hanggang sa sumuko na lang kami, no? Hindi na namin talaga hinanap kung saan talaga yung sakayan ng papunta doon sa pupuntahan namin. Naging blessing in disguise pa yung pagkakaipit-ipit natin kanina sa train. Kasi nakabawas tayo ng 100 baht. Kaya, nag-grab na lang kami. Ay, kung meron lang sanang magsusundo sa aming Cadillac Escalade, mas maganda sana, no? Pero buti na lang, mura pa rin ang Grab dahil mas malapit sa pupuntahan namin. Akala ko yun yung pinipilahan. Yung pala, cannabis pala to. Tips sa may. Tipsy ka dyan, tay. Kita nyo naman ang itsura. Mukhang yung may kaya lang kumain yung parang may mga nakurakot na 800 million, ano? Ganito dito. Ang ganda, di ba? So yung in-order namin, yung may ganun. So yung pag may ganun, orderin nyo dito, no, kung itatry nyo. Alam mo, pag nandito ka, talagang mukha kang may daddy na nagbibigay ng GCash pag nag-request ka ng 30k. Aba, tingnan mo naman. May sabitan ka ng Hermes mong bag. Sineserban ka ng para kang walang utang sa Pinas na 142,000 na never mong inutang. May bibigay rin pala sa yung toge dito na pwede mong ihalo sa food mo mamaya. Goods din tong toge sa digestion natin. Sakto rin, may pinag-aaral tayo, di ba? Oh, edi dapat magtai tayo ng pera. At may nakakilala pala sa aming lokal. Sabi niya, "Are you Kong TV?" Sabi ko, "Yes, we are." Siyempre, ayoko lang siya mapahiya. Nagtagalog naman siya, guys. Sabi ko na lang, I invoke my right against self-incrimination. Akala ko lokal. Nag-boss, nagulat ako, nagtagalog. At sa wakas, dumating na rin ang unang order natin. At sobrang panalo nitong deep fried crab meat roll nila. As in, sa unang tikim ay ramdam ang pinaghirapan dahil sa wakas, nakakain ng masarap kahit ang unfair ng Pilipinas. Para sa aming hindi nakakaranas ng mga 5-star resto dahil hindi naman kasama ang magulang namin sa 43 contractor, parehas lang ang lasa ng dalawang pad thai na ito. Ang kinaibahan lang ay deep sea prawn ang ginamit dito sa kabila at dito sa hindi nakabalot ang itlog, normal na hipon lang ang nakahalo dito. Panalo rin ang interior nila. As in talagang pagpasok mo ay magugutom ka agad. At nagulat kami sa price dito, guys. As in akala ko sobrang mahal. Ito lang talaga yung price dito. O di ba? Hindi mo kailangan mangurakot ng 800 million pesos para makakain dito. Ayos, di ba? Manamis na miss ang mga pagkain dito sa Thailand. May kasamang alat at tamis. Yun lang ang masasabi ko. Pag masarap wala kang masasabi. Pero yun lang yung nasabi ko. So ibig sabihin, sobrang sarap. Dinaanan rin namin ang 50 years old soup. Manamis na miss na parang pares, pero hindi ganun kalapot ang soup nila. At rice noodles ang gamit nila, parang miswa na mataba.
As in, mapapapikit ka talaga sa sobrang sarap nito bro. Mga tipong malilimot mo mga binigay sa'yong milyon-milyong pang flood control. As in, sobrang sarap niya. Kahit ako napapikit eh. Kahit ito. Pumunta rin kami sa mall na ito, kung saan sunod-sunod ang Michelin-starred stall. Siyempre, kahit hindi ka nangurakot, ay kayang-kaya mong kumain dito. Kahit 9 AM to 5 PM ang pasok mo, kayang-kaya mo dito. Sobrang dami naming gustong tikman dito mga bro, kaso kulang na ang budget. Siguro kung makukuha ko ang tax na nakurakot sa akin, feeling ko matitikman ko to lahat. Kung walang nag-donate sa'yo ng 30 million pesos para sa campaign, ay kaya mo namang bumili ng mga trending food sa 7-Eleven. Huwag kang mag-alala. Sagot kita. So pinagkukuha ko na dyan yung mga trending food, no? I mean, binayaran ko yan guys ha. Di naman tayo basta-basta kukuha, di ba? Di katulad ng iba dyan, basta mag-benefit. G lang, di ba? So umabot tayo dyan ng 750, no? Sayang hindi umabot ng 800, no? Siyempre, hindi natin yon titikman ng mag-isa dahil hindi ko kaya yon. Basahin mo First, big bag. Ganito ba mag-ASMR? Titikman na natin. Big bag. Parang walang malasa. Ano pa nga? Nasaan Nori? Malamang, ate ko. Ay, sorry. Ano ba to? Parang kalasa niya yung onion rings sa Pinas. Gusto ko siya. Hindi siya sobrang alat. Light, di ba? Oo, light lang siya. Guys, eto sa mga batang 90s dyan. Kalasa niya yung Pritos ring. Pritos ring, hindi nyo alam? Ako 20s. Joke lang. Oh, eto na guys. Jelly. Anak ni Girl. Jello. So, tag-iisa kami. Vitamin C pala to. Ayos. At least para healthy naman tayo guys, no? Parang gusto ko siya. Okay itong ginawa nila, lalo sa mga bata. So kaya pala siya trending dahil masarap talaga. Lalo na to. Mahilig kami. Unfortunately po to Nori. Seaweed. Seaweed ka! Ang corny ano? Kalimutan nyo na yun. Ang dapat na hindi kalimutan ay ang issue sa tax natin. Kakaibang trip din dito sa last day namin. Kung ang iba ay merong 28 to 40 luxury car sa garahe, aba kami, kakain sa luxury boat at kakain. Masyado kayong maaga guys. Pero okay lang kasi natatakot kami sa traffic eh. Kasi heavy traffic talaga dito sa Thailand. Kaya inagahan na namin. So sabi ni Ben, si Ben kasi yung nag-book nito at hindi ko malaman kung ano ba ang nangyayari dito. Yo. Ciao, fra. Masyado na maaga. Hindi ko mabasa eh. Hindi niya na mabasa. Wala, parang gusto ko to. Ang ganda. Magkano kaya? What's your name? My name is Fadi. Fadi. Oh, Fadi. 500? I give you maganda price. Maganda price? Like 250, no? No. Can you subscribe to my Of channel? course, why not? This guy. Really, is it you? I can't believe it. At maya-maya lang ay nandyan na ang luxury boat namin. Pero isa lang yan ha, hindi yan 12 or 40 ha. Spending my time believing. 30 minutes kaming kumain at 1 hour kaming nag-enjoy sa view dito. Sulit naman ang binayad, yung tax lang talaga natin ang hindi. Pero seryoso, para ka rin talagang nasa Pinas. Parehas ng weather, kamukha mo, kahit ibang establishments, parang sa Pinas lang rin. Ang gastos, parang Pinas lang rin. Mas tipid, oo, pero mas maayos. MRT nila, ang dami, nasusunod. Every 5 minutes meron. Tuwing umaga, may naglilinis sa daan. Wala silang pakialam sa language barrier dito. Basta sila, nagtatrabaho ng fair. Masasabi kong mahal nila ang lengguwahe nila dahil bawat establishments may Thai words. Heavy traffic rin sa Bangkok bro, pero may something dito. Hindi ko alam. Basta siguro dahil bago sa akin, mapapakompare ka talaga sa kung saan kang bansa galing. Sabi nga nila,
ang Bangkok, Thailand daw ay Pilipinas na nag-improve. Yan na naman. Nakakapagod minsan yung pagkukumpara sa atin no? Laging, ay parang Pinas. Kaso, laging may kaso no? Pero alam mo, kaya naman sana natin Kaso, paano?